ng mga apostol, yun pala ang mga antikristo. Kaya ang tagubili ni Juan mismo sa mga kapatid, pagka may dadating sa kanila na hindi yung aral nila ang itinuturo, antikristo yun, huwag nilang tatanggapin sa bahay. Sabi niya dun sa ikalawang 1:1, kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakakamay sa kanyang masasamang gawa. Ayun, ang sabi sa mga Kristiyano nung una, pag dadating sa inyo yung antikristo, magtuturo ng ibang aral, iba sa itinuro ng mga apostol, huwag nyo tatanggapin sa inyong bahay at huwag nyo siyang babatiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya, nararamay sa kanyang masasamang gawa. Kaya yung mga antikristo, panahon pa ng mga apostol, may naglitawan na. Lalo na sa ating panahon, marami pang antikristo. Yan po yung mga kalaban ni Kristo. Kaaway ni Kristo, hindi sumasang-ayon kay Kristo. At meron pong mga antikristo na ang misteryo ganito. Kunyari, sinasabi nila si Kristo rin, pero antikristo sila. Sinasabi nila si Kristo rin, pero antikristo sila. 24:5 ni Mateo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Kita mo kapatid, hinulaan ni Kristo, merong magsasabi pa na siya ang Kristo, pero ililigaw ang marami, antikristo rin yan. Kahit na sinasabi pa nila'y Kristo, pero nagliligaw naman sila, kalaban din sila ni Kristo. Sabi ni Kristo, mag-ingat kayo, sabi niya sa mga unang Kristiyano, marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Magsasabi ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Kasi ang mga antikristo, yan ay ang mga magliligaw, babaguhin ang aral ni Kristo, magtuturo ng ibang aral. Basahin natin ang unang Timoteo 6:3. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala.